Anyway, balikan natin si Bong Revilla. So, Prof. Dan. Ang lumalabas sa news ay nag-surrender siya, di ba? Walang Mm-mm. siya nagtago. Katulad ng ibang natin dyan. Sino? Parang may pinapatamaan Hindi ko ka. pinapatamaan, di ba? Nagtatago. Nagtago. Si Bato is hiding. Even si Lacson admitted na he hid. Nung wanted siya, at siya lang daw yung hindi nahanap. Di ba? So, ang news lumabas kahapon, si Senator Bong Revilla ay nag-surrender at nag-post ng bail. Ang tanong ng mga tao, bakit siya pwede mag-bail? At saka kaya explain ko lang yung part na yun as soon as Prof. Shell is done typing. You don't have to wait for me. No, because I need my Your what? My PowerPoint. Okay. Wait lang. Kasi may binanggit dito na may bago tayong source ng pera dahil may bagong na-discover na natga sa Malampaya. Diba? Discuss natin yan mamaya kasi may bagong contract din ng Semirara. Mention natin mamaya. Balikan natin. But ito na po ang PowerPoint ni Prof. Dan. 3 page lang. Ayan. Yan. Simple lang. Ano ba talagang nakalagay sa ating saligang batas? Diba? Ang interpretation dito is bail is a matter of right. Unless yung krimen for which you are charged is punishable by reclusion perpetua and evidence of guilt is strong. So anong lumalabas dun sa balita? Si Bong daw, close kami Si Senator Revilla daw nag-post ng bail sa graft. Kaya lang, non-bailable daw yung malversation. So baka daw yun ginagawa. Ang theory ng ibang mga analysts, including sino yung rockstar natin na lawyer, is that mag-file ka na dun sa graft, mag-grant yan, tapos i-appeal mo yung sa malversation. Kasi kailangan evidence of guilt is strong para ma-deny yung bail. So kahit reclusion perpetua yan, pwede pa rin mag-bail kung mahina yung evidence. Ngayon, pag nag-grant na yun, okay ka na dun sa graft, pwede ka nang lumabas. Yan yung kanyang... Si Attorney Ibanez. Si Rockstar. Yan. So, and mga tama naman. That's why I cited him. Pero ibig sabihin, imagine, kapag pinayagang mag-bail si Bong Revilla, that's already sending a signal na, mahina yung kaso nyo. Kasi kailangan mo mag-bail hearing kung i-grant mo ba hindi. And in that hearing, magde-determine nga kung malakas yung ebidensya. Remember yung kay Laila de Lima? I'm sorry, si Representative de Lima. Nung senador siya, pinakulong siya ni Digong. Maraming kaso yun, 4 ata. Nung nagre-recant na yung mga witness ng gobyerno, at some point, she was out on bail. Hindi pa na-dismiss lahat ng kaso. Pero kasi, evidence of guilt is not strong. Okay? So, pwede pa rin. Okay. Just a few notes on ano ba yung reclusion perpetua. Hindi mo mabasa yung PowerPoint mo, no? Huwag kang maingay. Kunyari lang ako. Oo. Alam niyo, nakakalungkot habang hinintay natin si Prof. Dan. Kasi nga si Senator Bato, hindi pa nagpapakita. May mga committee chairmanship siya Paano uusad yung mga bills? Kasi ito, nagtatanong nga si Camille. Sabi niya, Prof. Shelo, under ba yung office ni Bato kahit wala siya? Pinuno niya ng staff positions ng mga kamag-anak niya. Kamag-anak inc. nga. Mostly, at buhay. Kadiri, diba? Hindi na nahiya. Pero alam niyo... But everyone does that. Huh? What do you mean everyone? As in, when you mga say everyone, highly confidential positions. Yes, maybe give it one or someone. two, diba? Like some senators would hire I will not hire you. That's conflict of interest. If I become a government person, diba? Pero kasi, alam mo yun, hindi lang magandang tingnan. May expertise ba ng legislation lahat ng mga kamag-anak mo kaya pwedeng buong pamilya mo nasa plantilla item mo sa Senado? Confidential position, maybe one or two, but not your whole family.
Hindi nga lang first, baka may pinsan ba? Second degree relatives eh. Okay, sige, Prof. Okay. Well, ang reclusion perpetua, ito yung penalty na nahanap sa revised penal code. Okay? As opposed to special laws. And usually, pag special law, ang nakalagay, life imprisonment. Okay? If you mention this in front of Professor Te, sasabihin niya, you can write an entire thesis ng difference ng reclusion perpetua at saka life imprisonment. Okay? Pero for our purposes, mga amateur criminal lawyers like myself, okay. Second, ang life imprisonment does not carry with it any accessory penalty. Ano ba yung accessory penalty? Halimbawa, perpetual disqualification. Walang criminal law akong subject nung Northeastern ako eh. Kaya, ano lang naman to? Presentation lang naman. Di ba? So, pwede magkaroon ng accessory penalty of what do you mean by accessory dagdag, penalty? Okay. Dagdag, accessory ng perpetual disqualification sa public office. Mga ganyan. And third, life imprisonment does not appear to have any definite extent or duration. Ang reclusion perpetua, incarceration for at least 30 years. After which, pwede ka nang mag-apply for pardon. So may mga ganyang distinction. At kung criminal law professor ka, seryosong distinction yan. Pero just so may idea tayo na ang bigat naman yung Latin term na yan. Yun ang... Ito na ba yung last slide? Hindi, meron pa eh. Wala na. Third. Yung third mo. Yung third na okay. Hiwalay lang na slide. Oo. Pero alam nyo, ang very interesting dito. No? Mamaya ko na sasagutin yung mga question kay Senator Bato. Ang very interesting dito, kasi pangalawang kaso na to ni Bong Revilla. And if we remember, ma-remind tayo dun nga sa kaso na una niya, no? Na kung saan, ito yung legit pa yung pork barrel ng mga panahon na yun. At ang ginagawa nila, nagre-release sila ng mga pondo sa mga fake na NGOs. Diba? So 224.5 million yung kaso na dinidikit noon kay Bong Revilla. At ayun, na-dismiss yung kaso. Pero ano din yun eh, plunder. May plunder yan, tsaka malversation of funds, diba? Graft and corruption. Ang kailangan patunayan ay yung una, ito nga yung very interesting, personally received, constructively possessed, and benefited from. So kailangan daw na ipakita na tumanggap talaga si Bong Revilla yung tumanggap ng pera. Parang wala tayong makukonvict kapag gano'n. Kaya pala, di ba? Yung mga naghihintay na, nasa na yung mga senador na makukonvict mo? Kailangan mapakita nag-benefit. Tapos kailangan mong ipakita benefited from yung lifestyle. Oo. Significantly nag-change. Ano kaya yun? Nag-benefit, nabayaran yung tuition ng anak. Ganon. Ikaw talaga alam. Again, but seriously. Dati, pagka nagpa-Paris ka, once a month, biglang 4 na beses ka nang nagpa-Paris. Sa isang buwan, ganon. Mataas kasi pag, again, no, yung standard required sa convictions for a crime, it's beyond a reasonable doubt. And because we watch a lot of television, alam natin yan. So, suspicion is not enough. Sabi dito, kailangan there's credible evidence showing na yung money was handed to Revilla himself. Paano ngayon? Puro digital money na. Joke lang. So, kailangan may bank records, withdrawal slips, tsaka yung mga asset tracing directly na punta sa kanya. So, papasok dyan yung anti-money laundering, paano nga kung bayong-bayong binibigay cash, pero hindi naman binigay sa kanya, sa chief of staff. Diba? Tapos, na washing machine na. Yeah. Na washing machine na, napasok na sa mga iba't ibang business. Ito po i-discuss natin sa, kailan ba? Naka-ready na to eh, diba? Yung parang, it's so hard. For example, babanggitin ko na, sa case ni Romualdez, nung panahon ni Marcos, nung naalala nyo, pinag-usapan natin with the attorney, sorry, nag-brain ako. Ganito po pag perimenopause. Oh my God. Yeah. Let's not go there. Attorney Ruben Carranza, diba? Na yung isa sa mga basehan is, okay, X number of years, si Ferdinand Marcos ay government official.
So ganito yung sweldo niya and yet his lifestyle, assets, etc. ganito, diba? So yun yung ginagamit usually na evidence. How do you do that with Romualdez? Na ngayon, dahil nag-benefit sila noong panahon ni Ferdinand Marcos, Benguet Mines, may bangko, lahat. Ngayon, parami palalo yung mines niya, construction companies. Now, he can say na, all these businesses, I have to justify my assets. Yeah, in fact, he actually said that. Diba? Nasabi niya, mayaman na ako. I'm a self-made millionaire. That's actually his packaging, diba? Na mayaman talaga ako. Balikan natin kung saan ang galing. So, mahirap ng change sa lifestyle. So, very, very challenging for the government to do this, no? Yes, Mark Harper sa kanya na rin, 'di ba? Oh. So, kung pag ipinag-aralan mo yung kaso, halimbawa na nasampa kay Bong Revilla and the others, parang napakalaking challenge nito sa ombudsman, ano? Especially kung ganito yung president na lumabas nung desisyonan yung kaso nila Bong Revilla. So dito nga sinasabi pa rin na kahit na may mga documents showing na sila yung pumirma authorizing the release of the funds of these fake NGOs, ay hindi pa rin ministerial lang daw yung act na yun. Hindi ba nagre-require ng due diligence para mag-research kung saan mo i-release ang pondo mo? In any case, marami ng elements na hindi na-prove Kahit ipagbigyan mo dyan, di ba? Ano? You have to prove all the elements of the crime. Yun nga. So parang babalik din ako, sasabihin nila yung pagpirma ni BBM ng budget is a ministerial function. Actually, hindi siya. Sorry. May case na yun. Talaga? Na ano? That's part of legislation, hindi yan pro forma. Ay, alin? Yung pag-sign ni Marcos. Legislation? Oo. Kaya siya nasa article on legislative branch. So hindi siya pro forma. But then again, can you convict him? Because that's my point. Kasi dito sinasabi nila, hindi nga mako-convict kasi hindi proof ng conspiracy even if he signed and endorsed fake NGO. So in the case of BBM na sinasabi natin na may connivance, may greed dito, corruption, etc. because he approved these corrupted budgets. Medyo mahirap nga din i-argue kasi part of his function is to sign the budget. Right. Diba? Tsaka, this is in relation to the impeachment? No. Hindi nga mag-work yun. Mahirap Hindi pa man unconstitutional yung, wala pang na-hold na unconstitutional doon sa mga budget na sinasite ng impeachment complaint. Except nga, yung special provision 1D ng 2024 na declared sa PhilHealth, which was declared unconstitutional. At the time, nung pinirmahan niya yung 2024 budget, hindi pa siya unconstitutional. That's what we were saying the other day about the weaknesses ng impeachment complaint against the president. Tapos dito din sa related plunder case kay Bongbong Revilla, combine na, ay kailangan ipakita yung ill-gotten wealth or parang mga assets na na-purchase using the PDEF fund or may kickback na nakuha siya. At paano puputunayan, di ba? Wala So, yun yung this is the challenge, no? We have whistleblowers, pero walang, didiscuss na natin to dati may mga whistleblowers against these individuals, pero yung paper trail na papatunay nung pondo, doon nga napunta, wala. Di ba, paano yung ginagawa nila? Dinadaan sa casino, di ba? Pag-launder. Oo, dinadaan sa casino. Precisely, because you don't want to leave a trail that prosecutors can follow. So, matalino sila. In a criminal in a criminal sense. Mahirap sabihin na ang bobo ng mga to. Kasi nga, nakataka si Bong Revilla dun sa unang kaso. And now, kung ganito yung expectations, parang ganyan yung kailangan mong paghandaan sa susunod, di ba? Pero naalala mo, pinabalik
may pinabalik na pondo kay Bong Revilla. Bakit sinasabi na hindi siya guilty pero pinapabalik yung pera? Yun nga, kasi hindi mo ma-approve yung elements ng crime. So you cannot convict him for plunder or ano ba yung mga lahat ng mga cases na filed against him. So I guess, nandun yung pera sa account. So, okay, you're not guilty. Pero yun na nga eh. Nasa account niya yung pera, di ba, hindi pa ba kasama dun sa paper trail yun? Paano napunta dun? Someone must have deposited the money. Oh, but you have to show na kasama siya dun. Oo nga. Pero ibig sabihin, from that perspective, maaaring sabi mo, hindi ito sinasatisfy yung kaso ng plunder. Pero mag-restitute ka. Balik mo sa gobyerno yung 120 something million, no? Ibalik mo yan sa gobyerno. Ibig sabihin, may liability pa rin siya sa buong proseso but not the criminal liability na kinasa sa kanya ng gobyerno. Right? Pero hindi pa niya binabalik. Hindi pa. Dahil hindi daw siya guilty. Actually, he has been very quiet about this kasi his defenders are out there saying, hindi nga guilty saka nakikitang ibabalik yung pera, hindi naman guilty. Nandun sa decision Di ba? I mean, we featured it here dati dahil nakapost siya online. And kung basahin mo, in all sincerity, makikita mo talaga pinapabalik yung pera sa kanya. Tapos wala siyang sinasabi. 124 million. Di ba? Yun na nga. So restitution yan for the damages na nangyari sa gobyerno dahil dun sa mga fake NGOs. Magalit na naman si Marcoleta. Alin? Bakit pinapabalik yung pera? Wala na naman siya kaya sa mga diskaya Kahapon yun, di ba? Yung dapat mag-resign na siya tapos mag-full-time lawyer na lang siya ng mga diskaya. Feel naman niya Oo. Diba? Sabi ni Frias, nasa na yun? Yung isa sa mga justices ay napakaganda ng decision kay Bong Revilla. Basahin nyo rin po yun. Anong decision yun? Yung isang justice, do you mean a dissent? Pero justice sa Sandigan Bayan yan. Kasi baka. hindi pa naman yan umakit sa Supreme Court. Pero kung ganyan yung konteksto, paano ngayon yung challenge sa pagbibuild ng case dun sa kasalukuyang mga pinaghihinalaang kupitan. Kupitan. Diba? Dahil this time, dati kasi mas mga may paper trail pa nga yan dahil legitimate pa yung pork barrel, nag-endorse pa sila sa mga NGOs na pag-releasean ng pera or mga organizations. Ngayon, everything is so informal through the allocable. Diba? And remember, Secretary when the Ombudsman was Secretary of Justice, diba? We've mentioned this a few times na mas mataas yung kanilang standard before they file a case. Kailangan na may reasonable certainty of conviction. And that was not the standard before nung na-acquit si Bong Revilla. So ang tanong, kung final nila to, that means they truly believe na makakonvict nila. They truly believe na malakas yung kaso nila. Pero alam mo yun, yung to a certain degree, may certain level of, for me my opinion, may certain level of ridiculousness. Yung unang mga decision kay Bong Revilla, kasi nga, okay, hanap tayo ng paper trail or yung flow of money to his account. Hindi makita pero pinapabalik. Yeah. Ever since lumabas yung decision na yun, nagkakamot na kami ng ulo. Diba? But, so, kung nagkakamot kayo, sino yan? Buong law school ba yan? Buong legal profession. Buong legal profession. Nagkakamot ng ulo. Pero nung lumabas yung decision na yan, 2021, bakit hindi in-appeal ng Sandigan, ng ombudsman? I would have because it doesn't make sense. Diba? Yes. Diba? Oo, sino ombudsman nun? Mga Teresata. Panahon ni? Bakit kailangan ako magsabi? Alam mo naman yung sagot sa mga tanong. Panahon ni? Duterte. Ulit. Who let the dog out? Yun ba ibig sabihin ng kantang yun? Hindi. Gusto mo walang gamitin yung dog. Oo. Nakanap na po ako ng manok. Hindi ako makapili. Kasi 6 yung pinakita niya sa akin ng manok. Hindi, 6 yung pinakita niya sa akin bantam chicken. Ang cute lahat.
So, lalagay yung 6 na manok. Kalahati lang naman yung size nila. Mga magalit Kasya yung mga dito. kapitbahay namin, may mga tumitilaok Ay, pag oo. umaga. Oo nga. Ako, magagalit ako. Ikaw, gigisingin ka niyan. Cute-cute ka dyan, tapos Naging adobo. Yung adobo nyo ang gagaguwisig ng mga manok na yan. Pwede bang alas 10? alam niyo naman po, di ba? Dawn, alas 5 ng umaga. Tumitilaok na yung mga manok. Ayoko na ata. Yeah, anyway. So, yun po yung challenge, no? Kasi dati, kaya binuksan ko yung discussion on blockchain. Kasi maging adobo, pinakamahal na adobo to kasi isang manok mahal. Mahal yung po sa mga bantam maliit. Tapos kalahating kilo lang pala siya. So mahal. Mas masarap kaya kinain eh. Kasi dati may paper trail na legit pa yung pork barrel, mas maraming ebidensya. Kumpara ngayon, so napaka-challenging nung kinakaharap ng ombudsman. Although, katulad nga ng sabi namin ni Prof. Dan, dapat dati, challenge yan ni Martires ng ombudsman pa siya. Kasi pwedeng man niyang i-appeal diba? Pwedeng appeal sa Supreme Court. Pero nung panahon ni Martires, parang ang daming mga desisyon na winalis-walis quietly, tapos wala na, they got away with it. The one that got away. Kanina, let the dog out. The one that got away during the time of Martires, no? So, ako, iniisip ko lang po, tayo bilang mga citizen ng bansang to, what would stop them from committing the same? Hindi nga nila nilalabas lahat na to connivance, under the radar, bago pa dumating sa budget na pag-usapan na yung hati-hatian. Informal arrangement, kapag nalagay na yung construction project sa budget, may presyo na yan, hindi ba? Yung naalala yung mga kwentuhan sa Senado, kapag nailagay na yan sa budget, or sa NEP pa lang, may mga kumukolekta na. Pag nalagay na sa budget, kukolekta uli. Pero walang resibo yan. Walang OR, walang invoice, no? So, these are all informal arrangements. Kaya ang proposal ko, dapat talaga wag tayong tumigil sa kakaingay. At ito, very concrete, i-demand natin sa presidente na i-blockchain ang buong gobyerno. Mag-fundraising na tayo na yung magpondo, mag-finance ito. Para ayan na, nag-contribute na kami. Alam ko na, mag-bidding tayo. For BIR! Sino-sino mga donor dyan? I-blockchain ng BIR. Gagawin natin ng bank account. Deposito nyo lang dito. Lahat ng mga gusto mag-donate para i-blockchain ng BIR. I-blockchain ng customs. Ganun. I-blockchain ng DPWH. Tama. Sabi ni Montreal Ma'am, go fund me. Kasi ito na nga, nililibre na natin yung gobyerno na i-blockchain yung gobyerno. Bakit tatanggi pa siya? Wala na nga silang maisip na solusyon dito sa mga pangungurakot, di ba? So, nandun na tayo sa, okay, kailangan natin humanap ng hustisya, pero dapat may preventive mechanism. Diba? Na huwag na maulit ito. And one of the preventive mechanisms nga, i-blockchain natin lahat. I-blockchain na natin lahat. I-automate na natin lahat. That will also help streamline the government, diba? And reduce discretion. Yun. Ano pang masasabi natin kay Senator Revilla? Personal, di ba? Kasi siya yung proof na hindi mo kailangang magkaroon ng platform para manalo sa Senado. Sino? Si Bong Revilla. Nakala mo lang sumayaw. Sumayaw, di ba? Tapos nung last election, sumayaw siya. Inuulit pa niya, di ba? Di ba? Hindi ka na insulto doon. At hindi lang siya mag-isa ngayon. Kasama na niya si Senator Bato, si Robin, na nagsasayaw-sayaw na mukhang si Philip Salvador. Oo. Di ba? And they're all following the same formula. Sayaw lang tayo. Yan. Kaya, sinayawan tayo sa Ubando. There's a part of me that wishes, honestly. Di ba? Kailangan talagang may managot dito si mga ito. Yun na nga And kailangan nga ng preventive kasi paulit-ulit lang. Ginawa na niya to dati, ginagawa na naman niya ngayon. What would prevent all the other corrupt officials from not doing this again? And under the radar nga 2026 budget. Meron na namang allocable. 'Di ba? Napigilan ba sila?
Hindi naman. Napigilan ba sila dun sa sobra-sobrang mga ayuda na nilalagay nila na biglang all of a sudden nadagdagan lahat ng BICAM? Kasi sabi ko nga, hindi ba dapat evidence-based yan? The only way that you can, iba yung figure sa House, iba yung figure sa Senate. Pagdating sa BICAM, lumagpas-lagpas pa sa proposal ng House and Senate. Diba kung nag-iisip ka, ang tatanong mo dyan, okay, nadagdagan ba yung mahihirap? Before you agree to even add, say, 100 billions of pesos sa ayuda, una, nadagdagan ba ang vulnerable people? Okay, kung nadagdagan yung mga vulnerable people, saang sektor, saang lugar, paano mo i-distribute yung 100 billion pesos na yan? All of a sudden, yun na yung preferred number in a BICAM? Walang explanation ng data? Tsaka Diba? hindi reconciliation yun. That's not transparency. Yung pag-transparency na pinapanood mo, yan, no? Nakita na natin kung anong mga kabulastugan na nangyayari. Pero for me, ang expectation ko, there should be more work that has to be put on the budget. Kasi mga ganun, ano yun, random lang. Dagdagan natin to 50 billion, mga ganun, without any basis, no? Dapat tinataas natin yung kalidad ng diskurso, eh. Diba? Diba? Ayun na nga, tama, sa perfect. Sabi nga, daming uma-acting eh. Pero ganun pa rin nga. Diba? So may comment ka pa, bantayan natin, tingnan natin anong mangyayari sa kaso na to, pati doon sa mga ibang i-file na case. Pero tingin ko, panahon na para hashtag dati, hashtag i-blockchain ng gobyerno. Diba? Kasi kailangan dito preventive na eh. Habang may kinakasuhan, kailangan preventive. At every year na nadidelay ang pag-blockchain ng gobyerno ay perang nawawala sa taong bayan. Hindi naman tayo, kung pwede lang magprotesta, wag magbayad ng tax eh. Di ba? Kaso, bago dumating sa atin yung pinagsweldohan natin, na-deduct na at nabawas na yung mga tax na kukuhanin sa atin ng gobyerno. So it's not really an option for all of us to protest. Kung pwede lang civil disobedience. Pwede yan. Na wag magbayad ng tax. Di ba? Kaso nga, malapit na. Dapat yun yung panawagan natin. Pag hindi bin-blockchain ng gobyerno, dapat civil disobedience sa pagbabayad ng tax until ma-blockchain ng gobyerno. And deduction kasi. Yun na nga. Yun na nga yung sinasabi ko. Walang option kasi bago dumating sa atin yung payslip natin, binawasan na ng gobyerno. But there are others, kasi voluntary naman ang tax. May iba na they pay voluntarily. Diba? Magbayad ng tax until i-blockchain ng conditional, diba? Magbayad kami, i-blockchain nyo muna yung BIR, i-blockchain nyo muna yung customs, diba? Blockchain nyo muna yung DPWH, yung DA. Kesa yung, ito nga Mr. President, ako na yung nagsasuggest ng konkretong solusyon.